But I want to give an update doon sa tinapik natin nung linggo doon sa dalawang environmental activists daw. Oo. Yung kasi ang sabi, merong may update sa kanila. Ano yung update? Yung yung dalawang bata na environmental activist daw pero ang ending mga recruiter pala ng mga CPP, NPA. Tapos nung iniharap sa press biglang sinabi kinidnap daw sila ng AFP. Ayun. Ayan. Yon. So ganun yung nangyari. Ngayon may update. 'Di ba nitong nakaraang linggo binigyan sila ng pinagbigyan yung kanilang petition for writ of habeas data tsaka writ of amparo. Okay. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang writ of amparo at writ of habeas data? Ang writ of amparo po, first and foremost, is an order. Ito po ay utos galing sa korte, kahit saan ho pwedeng kumuha niyan, pwede sa RTC, pwede sa Court of Appeals, pwede sa Supreme Court. Tapos, ito po ay utos galing sa korte kung saan sinasabi po ng korte na protektahan ang buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Ito po kadalasan ay hinihiling ng mga tao na mga individual na may kalaban sa gobyerno o feeling nila inaalipos na sila o minamanmanan o tinitiktikan ng gobyerno. So dapat si Pastor Canor humihingi ng writ of habeas, writ of amparo. 'Di ba? Kung di ka guilty, 'yon. Kung hindi ka guilty at wala namang legal impediment, hingi ka ng writ of amparo. Anyway, going back. Tapos ito naman yung yung writ of habeas data para sa kaalaman ng lahat ay ganun din. It is a protection given by our courts para naman sa impormasyon. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng kunin at hindi mo pwedeng ilabas ang impormasyon ng tao na humiling neto ng writ of habeas data kapag napagbigyan. Ngayon, mga kotsero, ano pong nangyari? So, ito nga yung nangyari noong linggo. Papakita ko sa inyo. Ayan. Supreme Court grants temporary protection to 2 activists. Activist, quote-unquote. Pero syempre, galing ng UP to. UP tong na to Ayan, Philippine Collegian. UP yan So, alam na natin na ang kakampihan niyan yung mga aktivista. Ayun. So, ito po yung sinabi. Yung kay Jed Tamano, tsaka yung Yan. So, yung writ of amparo, binigay yung writ of amparo, etc. etc. Kaso ngayon, mga kutsero, may problema. Magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Kung gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala ng walang remittance fees sa mga GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops ng inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ano ang problema? Yung lower court, who has technically first jurisdiction over the case, naglabas ng warrant of arrest. Eto na! Mga kotsero, kasi ito ang dyan. Meron kong we are now in a legal quandary. Magbibigay kaya si Supreme Court? O kailangang i-dismiss ng kailangan i-dismiss ng Bulacan RTC ang kanyang warrant of arrest? Or i-recall? Ayan. Warrant of arrest warrants issued versus 2 environmental activists over grave oral defamation charge. Yan. Patay.
Paano ngayon yan? Ito nangyari. 2 environmental activists, quote-unquote, but in real life, they're NPA recruiters, are facing arrest warrants over charges of grave oral defamation in a case that stemmed from their abduction claims against the military. So mga kotsero, hindi na pala perjury yung kanilang inihabla. Grave oral defamation. Ibig sabihin, malalang paninira. Yan. Which is, obvious naman. Nakita naman natin dun sa press con eh. Sabi, in 2 orders dated February 2, the Doña R. Trinidad Municipal Trial Court, MTC, sought the arrest of Jonila Castro and Jed Tamano over their alleged violation of Article 358 of the RPC, but they can post bail at 18,000 pesos each. Actually, magtutuloy-tuloy lang naman to. Castro and Tamano were presented in a media conference organized by the NTF-ELCAC following their 2-week disappearance, and then ang claim daw ng gobyerno, they surrendered as activists. They surrendered pero activists naman sinasabi nila they were abducted. Ngayon, nag-file na sila ng kaso. Ang nag-file ng kaso ay si AFP, si DND rin yata, Department of National Defense, tsaka mga representante ng NTF-ELCAC. So, yun. Ang sabi po ng DOJ, ang sinabi ng DOJ, mag-file daw ng grave oral defamation, noting that the utterances of their intent, utterances manifested their intent to strike deep into the character, honor, and reputation of the private complainant and the AFP. Pwede na rin inciting to Pwede. Oo. Pero hindi yun ang kinaso eh. Baka kasi masyadong baka yung ibang elements wala. We consider the statement of respondents to be serious slander because the circumstances of the case show they consciously, intentionally, and on purpose waited and chose the press conference which would be held in public to air their grievance and plight. So naglabas na ng warrant of arrest ang MTC. Di pala RTC ito. MTC. Mas mababa pa sa RTC pa pala to. Mas mababa pa pala sa RTC to. MTC. Yan. Actually, nag-iiyak pa nga si si Brosa. So pakinggan natin yung balita tungkol dyan. A retaliatory attack and a travesty. That's how Gabriela Party List Representative Arlene Brosas calls the arrest warrants issued against environmental activists Jed Tamano and Jonila Castro. She also questions the timing of this development, which came days after the Supreme Court granted a temporary protection order for the two. Yung TPO Brosas says she will seek a House probe into the matter. Parang sila pa na walang mga kasalanan, yung siyang kailangan ngayon walang kasalanan. Yun managot. Parang ganun yung nangyari. So nabaliktad. Ay! Ano sinabi walang kasalanan? Kung kumpleto yung elements ng crime, paano mo masabing walang kasalanan? Kaya nga naglabas ng warrant of arrest, nakitaan ng probable cause eh. So si Arlene Brosas talaga, palibasa, komunistang terorista din to eh. Siyempre, kakampihan niyang kauri niya. They should not be treated like this, no? Kasi trumped up charges yung ginawa sa kanila. Yes, trumped up charges. This is not a good sign for our country right now. We have define trumped up charge first, diba? So, maganda siguro malaman din natin yung mga facts of this case at yung resolution ay magkaroon tayo ng resolution to investigate kahit sa lower house itong issue na ito. A Bulacan court issued the arrest warrants against Tamano and Castro in connection with a grave oral defamation case filed against them. The Justice Department filed a case against the two for claiming they were abducted by the military during a press conference September last year. The Office of the Solicitor General now asking the Supreme Court to recall the temporary protection order it granted to the activists in order to enforce the arrest warrants. Ayun. So ano nangyari? Ang nangyari ngayon dahil nga naglabas ng warrant of arrest ang MTC, Municipal Trial Court, nire-request naman po ng ating mga opisyal sa Supreme Court na bawiin yung temporary protection order. Kasi paano mo nga naman na-arrestuhin?
paano mo aarestuhin? Kasi may protection order. 'Di ba? Paano mo arestuhin 'yan? So, yun ang sabi. Ang sabi ng ng ating gobyerno, government officials have asked the Supreme Court to recall the temporary protection order granted to Jed Tamano and Jonila Castro, the environment activists who were charged with grave oral defamation over their claims that they were kidnapped by state forces. Petitioners to the OSG argued that the TPO raised a challenge in the serving of the arrest warrants recently issued against Tamano and Castro and in maintaining law enforcement within specific zones. Yun na nga. Yun na nga, guys. Yun na nga. So, paano gagawin? Kasi nga, meron kang temporary protection order. So, paano mo ngayon i-enforce? Diba? So, kailangan mong mag-petition ngayon sa Court of Appeals na yata ngayon eh. Binaba ng Supreme Court sa Court of Appeals. Kailangan nilang doon mag-file ng petition para i-cancel yung TPO. Sabi, it is respectfully submitted that this interpretation inadvertently establishes areas where police presence is marked absent, not by design, but because of the TPO's broad sweep. Masyado kasi malawak yung saklaw ng TPO. Such an outcome has far-reaching implications for public safety and the effective administration of justice. Tulad niyan, may kaso. So, paano mo ngayon aarestuhin yung dalawang bata? May protection order eh. Hindi pwedeng lumapit ang law enforcement sa kanya within 1 kilometer yata. Tama ba? 1 kilometer nga. Within a 1 kilometer radius. Oh. Paano mo ngayon aarestuhin yan? Without violating the temporary protection order. Yon. So, nagpetition ngayon ng ating Office of the Solicitor General para maaresto sila ng maayos at matiwasay. At hindi mag-iiyak ang mga ang mga Arlene Brosas ng mundo. Yung mga katulad niya. Tara si Arlene Brosas. Sila pa. Yeah. Yung mga Arlene Brosas ng mundo. Kaya yan. Iiyak na. Wawa naman sila. Wawa naman. Bebe. Iyakin na wala. So, yun. So, let's this is still a developing story. Abangan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema sa warrant of arrest. Kasi syempre, I'm sure the Supreme Court will not want to get in the way of the administration of justice. At saka ang jurisdiction ng criminal case ay nadon sa MTC, wala sa Supreme Court. Dati, RTC pala yun, dating tawag doon, Court of First Instance. Pero ito nga, nasa MTC, Municipal Trial Court. So, kailangan, nandito yung jurisdiction. So, we don't know how the Supreme Court will react to this. Pero, according to process, ang jurisdiction ay nasa MTC. So, we should expect na baka i-retract ng or hindi, baka ipa-cancel, di ba retract? Baka ipa-cancel ng Supreme Court yung TPO. Simply for the administration of justice. Yan lang yun. Kasi alam naman natin Supreme Court, they're a stickler for process. Dapat lahat procedural, dapat lahat dumaan sa tamang proseso, yung ebidensya dapat laging tama. Kasi nga naman, one false move, isang pagkakamali mo lang doon sa yung proseso, it will mean a penalty for those who are alleged. A wrongful penalty pala for those who are alleged to commit a crime, or the wrongful release or a wrongful acquittal to a crime. So, may injustice either way. Kaya, ang Supreme Court natin, talaga yan. Nana talaga sa proseso yan. Pero okay lang yun. Walang problema doon. Diba? Walang problema doon. Mas maganda na yung ganon. Diba? Mas maganda na yung ganon kaysa yung kung saan-saan dinadala yung kaso.
Mas maganda na yung may ganong klaseng proseso. Due process ba? Due process. Yan. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo, guys! So mga kutsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Cool Share It Live! Okay, God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?